Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Udah pajapon ba? Isa ang napaulat na namatay sa magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur kagabi. Tinututukan naman ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Dali-daling lumabas sa bintana ng coffee shop ang dalawang barista na ito sa Bislig City, Surigao del Sur. Maya-maya, lalo pang lumakas ang pagyanig. Nagbagsakan tuloy ang mga dekorasyon sa dingding. Halos matanggal din ang ceiling fan at muntik matumba ang kanilang coffee cart. Ang mga nakatambay sa labas ng coffee shop nagpulasan. Pumutok naman ang linya ng kuryente sa kasagsagan ng lindol sa bayan ng Lianga sa parehong probinsya. Ilang tindahan ang nawalan ng ilaw. Maraming residente ang lumikas na sa probinsya sa sobrang takot. Nagkandahulog naman ang mga paninda sa isang convenience store sa Kapalong, Davao del Norte. Ang mga soft drink sa estante parang dominong nagbagsakan. Bigla ring nawala ng kuryente. Agad naman nakalabas ang mga staff at mamimili. Pinulabog din ng lindol ang mga nagpa-party sa isang bar na ito sa Davao City. May mga tumakbo palabas habang ang iba nagtago na lang sa ilalim ng mesa. Ayon sa PHIVOLCS magnitude 7.4 ang naitalang lindol na ang epicenter ay sa Hinatuan, Surigao del Sur. Mahigit 500 nang naitalang aftershocks at posible umanong madagdagan pa. Meron pa tayong aftershocks na ma-register few days to few weeks after the main shock. So, pero habang tumatagal naman, lumiliit yung number at bumababa yung magnitude. Nagtaas din ang tsunami warning sa mga baybayin ng Surigao del Sur at Davao Oriental pero tinanggal na rin kaninang madaling araw. Yung gumalaw kagabi is the Philippine Trench. May tsunami waves confirmed. And yung pinakamataas is 0.64 meters. May isa nang napaulat na patay sa Tagum City, Davao del Norte. May isa ring sugatan matapos mabagsakan ng semento sa Tandag City, Surigao del Sur. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala ng lindol. Ayon sa Malacanang, sinisikap nang maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa DILG para sa pagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng lindol. Dito sa Hazard Hunter application ng PHIVOLCS, makikita natin yung mga nangyaring pagyanig sa mga nagdaang araw at kung titingnan nga natin itong nangyaring pagyanig noong araw po ng Sabado, yung magnitude 7.4 na lindol, ayan. December 2, 10:37 p.m., magnitude 7.4, ang lalim po ay 26 km. Yan po ay offshore, ibig sabihin na sa karagatan po yan at ang gumalaw nga po dito ay tinatawag natin na Philippine Trench. Yan, nasa karagatan po siya. Philippine Trench, yan po ang gumalaw. Itong hazard hunter application po nito ay bilang
makatulong din doon sa ating mga kababayan sa publiko para magkaroon tayo ng idea kung gaano karami yung mga pagyanig na itatala ng ahensya. Maraming lugar sa Caraga Region ang nakaramdam sa malakas na lindol nito lamang December 2. At dahil sa karagatan ito nangyari, tinukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na sa bahagi ng Philippine Trench nanggaling ang pagyanig. Nagdulot din ito ng tsunami sa ilang lugar na mas mababa sa 1 metro. So yung subduction po natin dito is, nakikita nyo po itong mga triangle na to. So parang pa-submerge po siya pailalim. So pailalim po siya. So pag pailalim po is nagbabanggaan po yung mga nagkikisan po yung mga plates natin. So po pag nagkisgisan po yung mga plates natin is nagge-generate po siya ng earthquake. Makikita ang Philippine Trench sa silangan at kalurang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, kaya nitong maglabas ng mahigit sa magnitude 8 na lindol. So yung nangyari po nung December 2 is 7.4, is talaga pong malakas, very strong po na earthquake, which is destructive po siya. So ang pinakamataas po naging intensity is intensity 7 po. May mga historical events na po rin tayo rito, and in fact in 1921 meron tayong mag 7.5 earthquake and it produced a tsunami. We also have mag 7.2, it's almost on the same area, mag 7.2 in 1929. Farther north, we have mag 7.6 in 1952. And in 1992, meron tayong mag 7.1. So lahat po ito nag-produce ng tsunamis. Sa ngayon ay hindi pa rin natutukoy ng PHIVOLCS kung tuwing kailan nagkakaroon ng malakas na lindol sa partikular na bahagi ng trench. Hindi katulad ng sa fault na gaya ng sa West Valley na sinasabing tuwing ika-300 hanggang 400 taon gumagalaw. Wala pa ring instrumento o paraan para magbigay ng babala sa eksaktong araw o oras na tatama ang malakas na lindol. Kaya naman patuloy ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan gaya ng earthquake drills. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.